ang dami natin gustong pag-usapan dito. Ito na nga. Nag-start na nga po ang aming discussion. Pero ika nga nila, kung ano po yung tinapon mong basura, ito'y babalik din sa iyo. Tulad na lang po na nangyari sa Dalampasigan sa Baclaran, kung saan nagmistulang dagat ng basura ito. Pero ang mas nakakabahala po dito, paano kung ang mga basurang yan ay hindi lang bumalik, pero pumasok pa sa loob ng ating katawan. At para tulungan po tayong makaiwas sa banta ng mga microplastics at toxic na dala or toxic substances na dala ng mga basura, makakasama po natin ang isang campaign and advocacy officer sa Ban Toxics na si Sir Antonio Tony Dizon. Sir Tony, welcome back. Salamat. Welcome back, Sir Tony. Siyempre, nung nakita po namin yung mga viral video na nagkalat sa social media tungkol dun sa parang nagmistulang dagat ng basura dun sa may Baclaran, na-concern kami, first and foremost, dahil number one, yung mga tao ang naghahakot nito at Manually. naglilinis. Tapos, secondly, saan ang galing po itong lahat ng basurang itong naipon dyan? Ang dami. Sobrang dami. Meron po Grabe, ba kayong clue? Saan po nanggaling yan? Well, yung situation kasi, alam naman natin, kumbaga hindi lang ito first time na nangyari sa atin. Oo. Every time na lang na may bagyo tayo, merong mga locations wherein naiipon talaga yung mga basura at kumbaga sumasambulat na lang sa atin na sobrang dami nito. Remember yung previous na mga bagyo natin, bagyong Karina, na kung saan sa ibang location naman, no, doon naman naipon itong mga basura. At ngayon naman nga ito, no, nakakalungkot dahil every time na lang nababalikan natin uli yung problem ng waste management dito sa ating bansa, pag may ganito tayong nararanasan. Where in fact ay 20 years na yung ating batas patungkol dyan, ay may ganito pa rin talaga tayong situation. Medyo nakakabahala din, no? Especially yung time ng kinokolekta ito, talagang halos very open yung mga tao. No? Wala man lang Na silang protective any gear. protective. Like, ano po ang kinakabahala ninyo para dun sa mga taong lumusong mismo dun sa dagat ng basura? Unang-una kasi, lalong-lalo na nag-combine na yung mga plastic waste, no? Na nakita natin, plus yung medyo parang stagnant na tubig dyan, ay posibleng kontaminado na yung lugar na yan. Maari yan pumasok, no, sa, especially kung may mga open wounds o may sugat, yung ating mga waste workers. Bagamat malaki yung pasalamat natin, kung hindi dahil sa kanila, hindi talaga malilinis itong lugar na to. Pero kailangan pa rin talaga ng iba yung pag-iingat, lalong-lalo na yung protection sa kanilang katawan dahil nga sa na-expose sila lalo. Kasi itong mga halimbawa, no, yung mga lumutang na yan, mostly mga plastic waste talaga yan, ay may tendency yan na mag-breakdown over a period of time. Lalong-lalo na dyan sa location na yan, na kung saan parang medyo stagnant na yung tubig. Baka Siguro radioactive na nga yung tubig dyan nadala na dahil yung sa mga basura na yan. seepage ng mga kung hindi mo yan. natin alam. Baka hindi untreated waste pa yung Tama. nadump dyan. It could have dead untreated animals. sewer. Iba-ibang klaseng basura yung naandyan. Yun nga medyo napakahirap dahil yung isang esensya ng ating batas ay segregate. So paano ka mag-segregate ngayon dyan? Dahil basa na yung mga basura. So napakahirap. So ang tendency lang talaga, kukolektahin mo lahat yan and then dediretso mo na yan dun sa ating mga sanitary landfill. So, Sir Tony, hindi ba kaya this is just because it's not just because people are throwing, hindi lang dahil sa pagtatapon ng basura. This is also, halimbawa, kung dumaan yung tubig na flood, and then may basura dyan, pwede rin Natangay. Oo, di ba, nalaglag or whatever man. Kasi hindi naman yung parang, okay, may bagyo, tanggalin natin lahat and ilagay natin sa isang pwesto na. Paano po nangyayari itong ganitong kalaki and bakit specifically in this area? unang-una, mahirap kasi isisi sa atin, no? Yung dahilan kung bakit napakadami nitong mga basura na to. Maraming mga aspeto eh. Unang-una, alam naman natin, no, urban area din yan. Maraming mga industry din na nandyan. At mahirap naman, kawawa nga yung mga taga-Parañaque kasi sila yung naglilinis. Na supposedly, hindi naman dapat sila. Dahil hindi naman sa kanila rin mismo. Hindi lahat. Hindi lahat ay galing sa kanila. Maaring nagaling din sa mga Iba pang Cavite or lugar, karatig malapit. lugar. Tama yun. Sino po ang dapat managot? Una, ang hirap sagutin nung kung sino yung managot eh. Dahil ang babalikan natin ay yung batas. Paano ba ito napatupad?
Well, number one talaga, yung LGU talaga sila yung pinaka-main implementer nito. Sila din dapat yung nagsisiguro na hindi aabot sa ganitong sitwasyon yung ating waste management. Na kung saan lagi na lang napag-uusapan natin ito pag time na may ganitong nangyayari. Ang mga LGUs ay may mandate para ipatupad yung Republic Act 9003. Sila yung gumagawa ng plano, sila yung may budget, sila rin yung merong obligation, lalong-lalo na dun sa pagbibigay ng impormasyon, napakahalaga. O sige, may sabihin natin, may mga kakulangan tayo. Pero kung hindi sapat yung programa na binibigay sa atin, talagang ganyan yung magiging resulta. Kulang yung public information. Kulang din mismo yung mga policies or ordinance. Halimbawa na Tungkol lamang. saan po yung dapat na public information na dinedisseminate nila? Unang-una, sa batas kasi, ang sinasabi doon, mandatory segregation at source. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.